This is my encouragement for you, kapatid. Keep crying out for His rescue. Patuloy kang tumawag sa pangalan niya. Patuloy kang umiyak sa pangalan niya. Dahil hindi ka babaliwalain ni Lord. Hindi ka niya nakakalimutan. Lahat ng mga iniyak mo, lahat ng niluha mo, narinig yan ni Lord. Hindi baliwala yung mga prayers mo. Hindi baliwala yung paninindigan mo sa tama. Yung hinahayaan mo si Lord na si Lord ang gumante para sa'yo. Darating si Lord, ililigtas ka niya as you continue to cry out. And I know you are so tired and you want to give up, but this is not the time to give up. This is not the time to surrender your hope and faith. Kapit lang, ganda nga po nung sinabi dito sa dulo, kapit lang, tatagan nyo ang loob nyo, kayong lahat na kay Lord ay umaasa. Patuloy mo lang mahalin si Lord because He will break through for you. Ikaw naman ang itataas niya. Darating din ang pag-asa. Darating din ang inaantay mong sagot sa iyong panalangin, kapatid. So keep the faith. Kapit lang at tatagan mo ang loob mo. Ikaw na umaasa kay Lord. So as long as you have faith in Jesus, your situation, yung pangit mong pinagdaraanan ngayon, that is not the end. And I pray na kagaya ni David, ma-experience mo rin yung rescue, yung pagtatanggol, yung pag-aangat ni Lord sa'yo sa sitwasyon mo. And soon, your sorrow will turn into joy. Your mourning will turn into dancing. Basahin mo yung Psalm 31, kapatid. Alalaman mong hindi ka nag-iisa. And it's okay to be honest with your feelings. It's okay to tell God how you really feel. It's okay na ibigay mo lahat kay Lord, lahat ng pagod mo, lahat ng frustrations mo, lahat ng disappointments mo, because He understands. And kung ilabas mo man lahat ng nararamdaman mo sa Kanya, He wants you to process your emotions with Him. And as you do so, He will replace it with peace. Yung mga mababasa mong salita dito sa Bible, yun ang magbibigay sa'yo ng lakas ng loob at ng pananampalataya na magpatuloy. Because you know, He who promised is faithful. God bless po.